Welcome sa ating bagong episode ng Bedtime Horror Stories. Ang episode na ito ay tungkol sa mga nakakakilabot na karanasan ng mga call center agents habang sila ay nasa trabaho. So sit back, relax, and make sure na may kasama ka. Dahil sa mga kwentong ito, baka hindi mo gustuhin ang mag-isa. Ang una nating kwento ay tungkol sa naging nakakakilabot na karanasan ng isang agent under sa isang travel account. Magla-lunch na sana ang isang agent nang biglang pinasukan siya ng call. Magpapabook daw sana ng 5 ticket for the latest flight ang customer na tumawag. At bilang nasa travel account itong agent na to, ay binook niya si customer. Wala naman daw kakaiba nung shift niya na yon. Na-assist naman niya lahat ng customers. Pero kinabukasan ay nakatanggap ang agent na ito ng DSAT. Meaning, hindi satisfied yung customer. So, chinek ng team leader niya kung meron bang iniwang feedback si customer. But there was none. Kaya naman naisip ng TL niya na pakinggan yung call recording ng agent at ng customer. As usual, nag-opening spiel si agent. Thank you for calling Airlines. This is how can I help you? Imbes na makarinig ng sagot galing sa customer ay puro static lang ang naririnig nila sa kabilang linya. Yung tipong parang sirang cassette tape ang tunog nito. Pero ang nakapagtataka ay sumasagot itong agent at may kinakausap sa kabilang linya. Yun lang, sa recording ay tanging boses lang ng agent ang naririnig nila. Chinek ng TL niya yung reservation at napag-alaman nilang lumipad ang eroplano. Pero yung mga nag-book ay hindi sumakay. And they found out na hindi pala nag-go through yung booking. Hindi siya na-confirm. So they checked the names ng customers sa history upang malaman if may iba pa silang reservations. At yun nga, meron silang duplicate reservation pero ito ay noong nakaraang taon pa. Same date, same time, same persons. At same din na hindi nag-board ng flight ang mga to. After ng shift, hindi mapakali yung agent at sinearch niya sa FB yung mga pangalan ng mga supposed to be passengers ng flight only to find out na namatay na pala ang mga ito last year while papunta ng airport due to a car accident. Ang susunod naman nating kwento ay tungkol sa nakakakilabot na karanasan ng isang call center agent sa isang BPO sa McKinley habang siya ay natutulog sa kanilang sleeping quarters. Kakatapos lang ng shift nito at sobrang antok niya raw para bumiyahe pa ng Taguig papuntang Parañaque. Kaya nagdesisyon siya na sa sleeping quarters na lang muna siya matutulog. Magkatabi lang pala ang mga sleeping quarters ng mga lalaki at mga babae doon. At sa pagpasok niya ay nakita niyang may ibang agents rin naman na natutulog doon. Kaya kampante siya na may kasama siya sa loob. Pero habang natutulog siya, may narinig siyang bumulong sa tabi niya. Sa sobrang antok, hindi niya ito pinansin. Hanggang biglang may tumapik sa balikat niya. Nagising siya at pagdilat ng mga mata niya, nandun sa harap niya ang isang babaeng mahaba ang buhok. Hindi niya makita yung muka dahil natatakpan ito ng buhok. Pero parang nakanganga ito. Yung mga hibla ng buhok halos dumampi na sa mga mukha niya. Hindi siya makagalaw sa takot kaya pinilit niyang talikuran ito. Pagharap niya ulit, wala na yung babae. Pero ramdam pa rin niya ang kaba sa dibdib niya. At simula na noon ay hindi na siya muling natulog sa sleeping quarters na yon. May kwento pa tungkol sa BPO building na dati raw warehouse.
kung saan may isang pamilyang nakatira. Sinasabi na ang tatay at anak na babae ay pinaslang ng ama at pagkatapos ay tinapos rin nito ang sarili niyang buhay. Isang tanghali raw, habang nagtitake ng calls ang isang agent sa nasabing call center, ay may nakita siyang reflection ng isang batang babae sa kanyang monitor. Naka-Sunday dress daw ito at parang dumaan ito sa kanyang likuran. Pero nung kanyang nilingon, ay wala naman daw siyang nakita na kahit sino. Ilang araw naman ang nakalipas, napag-alaman ng mga agent na may isa silang office mate na biglang nagsisisigaw habang nasa men's room. Naramdaman daw kasi niya na dahan-dahang nagbukas ang isa sa mga pinto sa loob ng CR. Nang lumingon siya, ay may nakita siyang isang batang babae na nakaupo sa inidoro. Agad daw niyang pinikit ang kanyang mga mata at nagdasal ng Our Father. Ngunit sa kanyang pagdilat ay nakita niya ang bata sa kanyang harapan. Nakatitig sa kanya at sinasabayan siyang magdasal. Ang susunod nating kwento ay karanasan ng isang agent sa isang BPO sa may bandang Eastwood. According sa guard doon, isa daw ito sa mga old buildings sa lugar. May mga kwento na umiikot tungkol sa isang elevator sa nasabing building na madalas ay may kakaibang nangyayari. Sabi ng mga guard na tumitigil daw ito sa isang floor na abandonado. Isang agent ang naka-experience nito, hindi lang isang beses, kundi dalawa. Tumigil ang elevator sa isang floor na madilim at abandonado. Biglang nagbukas ang pinto nito at dahil madilim, pinindot niya agad ang close button. Pero matagal ito bago nagsara, mga 10 to 15 seconds pa. Tapos dumiretso raw ito sa ground floor. Nagbukas ulit ang pinto na para bang may bumaba. Pero dinedman niya lang ito. Isang beses, nakasabay niya ang kanyang office mate sa elevator na to. Nagkakwentuhan pa nga sila habang nasa loob. Hanggang sa huminto na naman ito sa abandonadong palapag. Sa takot nga nila ay pinagpipindot nila yung button para magsara ito. Pero hindi ito nagsara agad. Tila may hinihintay pa itong sumakay. Biglang tahimik ng office mate niya at panay usog papunta sa kanyang tabi. Kinakausap niya raw ito pero hindi ito sumasagot o nagsasalita. Yumuko na lang daw ito at pumikit. Hanggang sa pagbukas ng elevator, bigla itong tumakbo palabas at dumiretso sa CR. Sinundan niya ito at inabutan niya itong umiiyak. Nang kanyang tinanong kung anong nangyari, sabi ng office mate niya na may nakita siyang refleksyon ng isang babae sa loob ng elevator. Hindi niya makita ang mukha nito kasi bahagyang nakatakip ang mahaba nitong buhok sa kanyang mukha. Sinabi niya rin na open daw ang third eye niya at natatakot daw talaga siya sa kanyang mga nakikita. Ang huli nating kwento ay tungkol sa isang karanasan ng isang agent habang ito raw ay nasa pantry ng kanilang building. Tuwing lunchtime ay bumababa si agent ng 14th floor para doon kumain o mag-power nap. Madalas kasi napuno yung pantry nila sa floor, kaya mas pinili niyang sa floor na yon na lang magpalipas ng break time. Minsan nakakasabay niya ang maintenance staff habang ang mga ito ay naglilinis. Pero di rin niya ikinakaila na may oras na may mga kakaibang ingay siyang naririnig kahit siya ay mag-isa lamang doon. Isang beses nakaidlip siya, pero parang half asleep lang daw siya noon dahil aware pa siya sa kanyang paligid.
Naririnig pa niya si ate na naglilinis sa lababo. Tapos biglang may narinig siyang parang nagtatawanan sa kanyang likuran. Hindi niya maiangat ang ulo niya para tingnan kung sino ang mga yon. Pero nung may kumalabit sa kanyang balikat ay naitaas niya ang ulo niya. Isang batang babae ang kanyang nakita, siguro mga nasa 9 or 10 years old ito. Maputi, chinita, hanggang leeg ang buhok at naka-off-white dress na lampas tuhod. Nakangiti ito sa kanya at inabutan siya nito ng candy. Tapos ay tumakbo na palayo habang tumatawa. Kita pa niya kumakaway ito sa dulo ng hallway. Tumayo siya para habulin ito pero bigla siyang nagising. Wala pang 15 minutes mula nung siya ay naidlip. Andun pa rin sa lababo si ate naglilinis at sila lang dalawa sa pantry. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa kanya kung sino ang batang babaeng yon at kung ano yung connection nito sa kanya. Sana'y nagustuhan niyo ang mga dala nating kwento ngayong gabi. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa marami pang kwentong nakakatakot na tiyak na magpapatayo ng inyong mga balahibo. Till next time, keep your lights on and your doors locked.